Matapos ang pagsisimula ng JCC transfer test na nagresulta sa matinding rambulan sa loob ng eroplano, ngayon ay i-review na natin ang chapters 59 at 60 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan natin ang kasunod na eksena matapos ang laban dina Shin at Mayufu. At sa episode na ito ay matutunghayan din natin ang pagpasok ng isang order member na makakaharap ng ating mga bida. Isang panggayaring lalo pang magpapalala sa sitwasyon. This is Mr. A. Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang kabanata sa isang eksena sa airport, isang flashback kung saan sinabihan ni Shin si Sakamoto na kapag kinuha na nila ang transfer exam, hindi siya dapat tulungan ni Sakamoto. Gusto niyang subukan ang kanyang sariling kakayahan nang hindi umaasa sa tulong ng guro. Sagot ni Sakamoto, "Okay, basta huwag ka lang sasablay." Kumpiyansang tugon ni Shin, "Hindi po ako sasablay, basta tignan niyo lang po ako." Sa isipan naman ni Shin, "Maghintay ka lang Mr. Sakamoto, makakapasa ako bilang top ng aming class." Sa pagbalik sa kasalukuyan makikita si Mafu na nag-oobserba, inisip sa sarili kung paano nabasa ni Shin ang kanyang mga galaw kanina. Inisip niya kung isang coincidence lang ba iyon, at sa huli ay kumbinsido siya na marahil ay ganoon nga. Sinabihan naman ni Shin si Mafu, "Ano na? Bilisan mo na at atakihin mo ako." Agad umatake si Mafu, ngunit naiwasan ito ni Shin. Sa isipan ni Mafu, "Ano bang deal ng taong ito? Lagi na lang umiilag." Maya-maya bumunot ng handgun si Shin at pinaputukan si Mafu, ngunit mabilis itong nakaiwas. Napansin ni Shin na tila nagkakrak na naman ang kalaban. Muling umatake si Mafu gamit ang blades sa kanyang sapatos at muntik ng tamaan ng ilang mga aplikant. Nag-counter naman si Shin gamit ang isang malakas na sipa na tumama kay Mafu. Ngunit sa isip ni Mafu, kahit gaano pa katalas ang intuition mo, wala rin niyang silbi kung madadakip kita. Hinawakan ni Mafu ang paa ni Shin at sinubukang sipain ito pero naharang ni Shin. "Magandang ideya yan ah," wika ni Shin, at habang nagsasalita pinutol niya ang blade ni Mafu gamit ang kanyang handgun. "Naririnig na rinig kita," dagdag pa niya. Nagulat si Mafu. Sa susunod na sandali na down na ni Shin si Mafu at tinutukan ito ng baril. "Akin na yung mga bala mo," utos niya. Sumagot si Mafu, "Kainis. Sige na, lolo patayin mo na ako." Tugon ni Shin, "Hindi ako papatay dahil lang sa isang walang kwentang test na to. Plus, 14 ka pa lang. Hindi ako pumapatay ng bata." Bigla namang naiyak si Mafu. "Kahit mas matanda ka sa akin, immature ka pa rin mag-isip. Kita yan ng ibang tao." Nagulat si Shin. "Ha? Umiiyak ka? Tumahimik ka. Bayaran mo ko sa weapon na sinira mo. Dahil sa'yo nag-fail tuloy ako sa test." Sa isip ni Shin, ganito na ba talaga ang kabataan ngayon mag-isip? Sinabihan niya si Mafu na wag umiyak dahil magaling naman itong bata para sa edad na 14. Pero sagot ni Mafu, "Talento? Lagi ko nang naririnig yan." Naiinis si Shin at gusto na niyang itong sapakin. Kaya sinabi niya, "Kung nag-fail ka sa test, pwede ka namang kumuha ng license test anytime." Pero sagot ni Mafu, "Wala akong pakialam sa license na yan. Gusto ko lang makapasok sa JCC para makabuo ng maraming koneksyon at makapasok sa order." Nagulat si Shin. "Alam mo ang tungkol sa order?" Biglang lamitaw na isang lalaki sa may luggage area. Naghintay talaga ako para sa moment na to," wika nito. Kinuha niya ang JCC bullets kay Mafu at sinabi, "Yan ang tinatawag kong high-end technique. Ngayon, mamatay kayo, mga sirang ulo." Ngunit mabilis umatake si Shin at inatake ang lalaki, dahilan para mabitawan nito ang mga bala. Nagulat si Mafu. "Kung gusto mong makasali sa order," sabi ni Shin, "hindi mo kailangan ng koneksyon. Ang kailangan mo ay pambihirang abilidad." Sa isip ni Shin, "At kailangan ko rin ng mga abilidad na yan." Ibinigay ni Shin ang isang JCC bullet kay Mafu. "Oh, isa lang ang kailangan mo para makapasa." Nagpaalam na si Shin, pero tumutol si Mafu. "Ha? Bakit? Hoy teka! Ayos lang, hindi mo na kailangang magpasalamat." Pero sagot ni Mafu, "Hindi, marumi to, may dugo, palitan mo." Pagalit na wika ni Shin, "Hoy, dapat mo talagang ayusin ang ugali mo." "Sige na, ako nang nakakuha niyan, di ba?" Kaya pinalitan ni Shin ang bala. "Oh, ayan, masaya ka na?" Sa puntong ito si Mafu ay may isang JCC bullet habang si Shin ay may dalawa pa. Samantala, sa economy class makikita si Akira na nagte-take cover,
Inisip sa sarili kung halos 30 minutes na pero wala pa rin siyang nakukuhang JCC bullets. Kung hindi siya kikilos ngayon, habang nag-iisip bigla siyang tinapik ni Sakamoto na kasyual pang kumakain. Tanong nito, sino ang nagturo sa iyong gumamit ng baril? Paumanhi, hindi kasi ako magaling sa paggamit nito. Kaunti lang ang alam ko. Itinuro lang sa akin ng isang kamag-anak noon. Tignan nga, wika ni Sakamoto. Dito ay tinuruan niya si Akira ang tamang paraan ng paggamit ng baril para mas stable, kung paano gamitin ang tamang posisyon ng katawan, tamang barikat, at kung paano iangat ng maayos ang baril. Namangha si Akira. Napakalinaw ng pagtuturo mo. Hindi ako makapaniwala na baguhan ka rin gaya ko. Ngumiti si Sakamoto at sumagot. Noon, may tinuruan akong bata kung paano gumamit ng baril. Maya-maya habang papalapit na ilang applicant na handa nang umatake sa kanila, nagtanong si Akira. Nga pala, hindi ko po alam ang pangalan ninyo. Ako ay si Isaac. Ibig kong sabihin, ako ay si Taro. Ako naman si Akira. Pleased to meet you, Mr. Taro. Kasunod nito agad pinaputukan ni Akira ang mga papalapit na kalaban. Samantala, sa first class may isang lalaki na nagsalita. Kaninong baril kaya ang naririnig ko ngayon? Magaling sa gurong shooter yon. Makikita naman na galit ang ilang mga applicant, sabay-sabay silang umatake habang ang lalaki ay kalmadong hawak-hawak lang ang kanyang kamera. Ayan, ganyan, magaling ang mga expressions na yan, napakaganda. At dagdag pa, ang eksenang ito ay parang assassin test, kung saan ang mga test takers ay ibinubuhos ang lahat sa sining niyang pagpapatay, kung saan ang buhay at kamatayan ng nakataya. Nakinginis ang dagdag niya. Sige pa, mas malakas, mas totoo, gusto naming mapamura ang audience. Pagkatapos ay sinabi niya, ngayon ay magbibigay naman ako ng kaunting sprinkle of hope. Sabay iniwan niya sa sahig ang isang JCC bullet. Agad nag-unahan ng mga applicant para kunin ito. Ayan, uncut! Sigaw ng lalaki. Kasunod ng salitang cut sa isang iglap, napakabilis niyang pinagpupugpugan ng luha ng mga applicant na nag-aagawan gamit lamang ang kanyang clapperboard. Matapos ang ginawa niyang pagpapatay sa mga applicant, sinabi ng lalaki, masyado nang maraming nawawalan ng pag-asa dito. Parang sa pelikulang Funny Games. Dagdag pa niya, buti na lang at nag-apply ako bilang test administrator dito. Sa tingin ko makakascore talaga ako ng napakagandang footage ngayon. Ang lalaking ito, mga kaibigan, ay hindi lang isang test administrator kundi isa ring movie director. At higit sa lahat ay isa pala itong order member na nagngangalang Kanaguri. Siya rin ang order member na nabanggit noon ni Shishiba sa mga nakaraang chapters at kilala ring kinaiinisan ni Osanagi. Maya-maya may narinig namang anunsyo. Attention po sa lahat ng mga test takers. Out of 360 applicants, 267 na ang natanggal. 63 na lamang ang natitira. At ang oras na natitira bago tayo makarating sa destinasyon ay 30 minutes from now. Kaya sana mag-enjoy kayo. Pagkatapos noon sa cockpit, tinanong ng co-pilot ang piloto, ano bang masasabi mo sa test na yung taon? Sagot ng piloto, anong masasabi ko? Isang disaster ang test na to. Wala pa akong nakikita ng halos maglagpas kalahati ng mga test admins na napabansak ng mga test takers. Pero syempre, hindi na concern na yon. Piloto lang naman kami dito. Samantala, makikita naman sina Shin at Mafuyo na tumatakbo. Hoy, sigaw ni Mafuyo. Sagot ni Shin, wag mo nga akong sundan. Tanong ni Mafuyo, bakit ka ba sumali sa JCC transfer test? Sagot ni Shin, labas ka na dyan. Habang tumatakbo sila, kinukuhan naman sila ng video ni Kanaguri. Parang mga bata at rookies ang mga to. Bakit kaya nila napiling landas ng pagiging assassin sa ganitong murang edad? Napatingin si Shin sa likuran, kaya sinabi ni Kanaguri, ayan, maganda yan. I-zoom natin dahan-dahan. Mas swabe pa raw to kaysa sa kahit anong scripted shot. Huwag mong galawin ng camera. Uncut. Magandang facial expressions. Pagkatapos ay binigyan ni Kanaguri ang isang JCC bullet ang kasamahan niyang lalaki na tumulong sa kanya sa pagkuha ng footage. Napaisip si Shin. Test admin pala itong taong to, at mas lalo siyang nagulat. Hoy, siya ba yun? Sa tingin ko si Kanaguri. Oh, so kilala mo pala ako bata? Nagulat si Mafuyo. Sino yan? Sumigaw si Shin. Hindi mo pa naririnig ang tungkol sa kanya? Siya ay director, screenwriter, cameraman at producer ng murder films. May solid fan siya sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kanyang walang kapantay na cinematography at realistic portrayal sa mundo ng mga assassins. Kilala siyang bilang pioneer ng assassin movies. Habang nag-e-explain si Shin, sinabi ni Mafuyo, Kadiri, parang dinuduraan mo na ako dito. Tinanong naman ni Mafuyo si Kanaguri kung bakit isang sikat na director ang nasa ganitong sitwasyon. Sagot ni Kanaguri, anong sa tingin mo? Nagsushoot ako ng movie.
At may business din ako sa transfer test na to. Sinabi siya ni Mafuyo, "Hoy, sirang ulo! Hindi kita binigyan ng consent na bidyohan ko." Sagot ni Kanaguri, "Wag mo na lang pansinin ang camera na to. Ang gusto ko lang ay ang natural na ikaw." Muli siyang sinabihan ni Mafuyo, "Hindi mo ba ako naririnig?" Tugon ni Kanaguri, "Ano bang problema? Binibigyan kita ng oportunidad na masama sa pelikula ko." Nainis si Mafuyo kaya sinabi niya kay Shin, "Tara na, kalimutan mo na yung kalokohang pelikula na yan." Tinanong ni Kanaguri, "Anong sinabi mo?" Sagot ni Mafuyo, "Ang mga pelikula ay masyadong mahaba, maingay at hindi mo rin pwedeng i-fast forward. Mas maganda pa ang YouTube videos. At kung gusto mong malaman kung anong klaseng pelikula ang papanoorin mo, pwede mo na lang i-google." Matapos ang sinabi ni Mafuyo tungkol sa pelikula, pinigilan siya ni Shin. Ngunit makikita na na-trigger si Kanaguri sa sinabi ni Mafuyo. "Teka, papatayin ko ang kahit na sinong mang-insulto sa pelikula." Marininang sinabi niya. Agad na naramdaman ni Shin ang balak ni Kanaguri, kaya naghanda na sila. Habang umatake si Kanaguri, inactivate ni Shin ang kanyang ability para mabasa ang mga predetermined moves ng kalaban. Mabilis siya, pero kung mababasa ko ang galaw niya, kaya ko itong iwasan, isip ni Shin. Ngunit laking gulat niya nang biglang tumingin si Kanaguri sa kanya, at, "Ano to? Bakit iba ang nababasa kong galaw? Paano niya naiiba ang hinaharap?" Bago pa siya makareact, nasa likuran na nila si Kanaguri. Mas mabilis pa sa inaasahan, kahit sa kakayahan ni Shin. Maya-maya, isang bala ang dumaan sa pagitan nila, mulit na block ito ni Kanaguri gamit ang kanyang clapperboard. "Mr. Sakamoto!" sigaw ni Shin nang makita niyang si Sakamoto pala ang bumaril kay Kanaguri. Sabi ni Akira, "Mr. Taro, pakiusap, huwag niyo pong biglain galuin ang barrel ng baril ko. Paano kung may natamaan akong tao?" Humingi naman ng paumanhin si Sakamoto. Napansin ni Kanaguri si Akira at bulong niya. "Maganda, maliit na silhouette na yan. Isang gentle energy na parang out of place sa gitna ng patayan. Ang ganda rin ng round quality." "Jajan! Nahanap ko na ang aking ideal na protagonist." Tanong ni Akira, "Ano bang problema ng lalaking to?" Sagot ni Kanaguri, "Napagdesisyonan ko na." Sa isang iglap, nakalapit si Kanaguri kay Akira at sinabing, "Ikaw ang aking star." Nagulat ang lahat dahil hindi nila napansin ang galaw niya. Agad na umatake si Sakamoto, ngulit na iwasan iyon ni Kanaguri habang isinama si Akira. "Kailangan kong makapagbukas ng something powerful and compelling," dagdag niya. Maya-maya, binaril ni Kanaguri. Ngunit ang bala ay hindi para kay Sakamoto. "Nakuha ko na!" sigaw niya. Ang totoong target ay ang piloto. Tinamaan ito sa ulo, dahilan para sumadsad pababa ang eroplano sa napakabilis na bilis. Nabahala si Shin habang sumisigaw si Kanaguri, "Ngayon ay nakaroll na ang film!" Sa gitna ng kaguluhan, lumulutang si Shin sa loob ng eroplano at naririnig ang pangungutya ni Kanaguri. "Napaka-bland pala nito, hindi gaya ng ine-expect ko. Boring! Ibabasura ko muna ang unang footage ko. Magwa-walk out ang audience kung yun ang makikita nila." Dito na naghanda si Kanaguri. "Ano na mayon?" bulong ni Shin habang nakikita niyang nagcha-charge ng energy ang kamera ni Kanaguri. "Ready? Action!" sigaw ni Kanaguri. Kasunod nito, pinasabagya ang bahagi ng eroplano dahilan para mahulog silang lahat palabas. "Makinig kayong lahat mga assassins, ito ay isang pelikula!" Grabe ang ginawa ni Kanaguri, winasak niya mismo ang eroplano para mas lalo pang pahirapan ng mga test takers at makakuha ng footage na masasabi niyang absolute cinema. Ano kaya ang naghihintay sa kanila matapos ang kaguluhang ito? Malalaman natin sa susunod na chapter. At dito na natin tatapusin ang video sa huling panel. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-follow o mag-subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Ito si Mr. A Anime at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.